Good morning, my dear brothers and sisters. And I would like to welcome the students, faculty, guardians, parents of Miriam College in Quezon City as you join this morning's Eucharistic celebration. And I also would like to greet the religious who are present here. Yung mga madre, today is your consecrated lives, day of consecrated lives. So happy fiesta. Mga ginigili kong kapatid, kailan nyo pwedeng sabihin, Lord, pwede na akong mamatay. Pwede mo na akong kunin. Can you say it now? Lord, pwede na akong mamatay. O ayaw nyo sabihin, baka mapakinggan, kunin kayo. No? The gospel, the long gospel, no, tells us of two people, old people. One is Simeon, the other is Anna. And in the case of Simeon, we heard him saying, "Now, Master, you may let your servant go. Lord, pwede mo na akong kunin. Pwede mo na akong kunin. Handa na akong mamatay. Pwede na akong mamatay. For my eyes have seen your salvation." Nakita ko na ang katuparan ng iyong pangako. So, ulitin ko yung tanong. Kailan yung pwedeng sabihin, Lord, pwede na akong mamatay? Dahil nakatapos na ang inyong mga anak sa pag-aaral? Dahil sa palagay nyo'y nagawa na ninyo ang inyong misyon dito sa mundo? O kaya ay natikman nyo na ang lahat ng mga masasarap na pagkain? O nakapagbiyahe na kayo sa buong mundo? When? When can we say, Lord, I am ready to go? Or, are we ready to go? Yung ibang tao ayaw pang mamatay kasi sa palagay nila, hindi pa sila handa. Kailan tayo magiging handa? Today, as we reflect on these feasts, I offer you three gestures. Three gestures that if you do, you can always say, Lord, I am ready to go. The first gesture is offering of oneself. Today, we celebrate not only the candle mass, the blessing of candles. Today, it is officially known as the Feast of the Presentation of the Lord. Ang pag-aalay sa Panginoon sa templo, gaya ng narinig natin sa Ebanghelyo. Kasi ayon sa batas ng mga Hudyo, ang panganay ay dapat ialay sa Panginoon. Yung unang lumabas sa sinapupunan ay para sa Panginoon. Kaya yung panganay na hayop, panganay na tao, unang ani ng lupa, unang bunga ng puno, yan sa Panginoon. At yan ang ginawa ni Maria at Jose. Dinala nila si Jesus, hindi lamang para maglinis, purification, kundi para ialay si Jesus sa templo. That is the first gesture that we should be doing in order for us to be ready anytime to go, offering of oneself. Every morning, when you wake up, when we wake up, we give thanks to the Lord for giving us another day. And next to that thanksgiving must be always saying, Lord, everything that I have, I offer to you.
all that I have, all that I have, all that I am, I offer to you. That is the first gesture, ang pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Ang lahat para sa Panginoon. The second gesture connected with our feast day today is carrying candle. Unfortunately, many of you are not bringing their candles today. But carrying candle, can mean also figuratively. Anong ibig sabihin? Yung magdala ka ng ng kandilang may sindi. May sindi. May liwanag. Kasi useless ang candle kung walang sindi. Yung iba sa atin, bumibili ng mga magagandang candles no? Available yan sa mga mall. Anong gagawin? I-display ang candles sa mga tables. I-display ang candles sa mga cabinet. Anong gagawin? Wala, naka-display lang. Hindi naman sinisindihan. Useless yun. Candles are meant to be lit because candles are meant to give light. So when we carry candles that are lit, then we become source of light. Tayo ang nagbibigay liwanag. Yun ang pangalawang gesture, ang maging pinagmumulan ng liwanag. Ako at kayo dapat ay nagdadala ng liwanag sa dilim. Hindi yung maliwanag, pag dumating tayo, dumidilim. May mga ganun tao no? Pag nakikita mo, napupundi ka. No? Hindi. Ang tunay na alagad ni Jesus, kung saan magpunta, nagdudulot ng liwanag. Nagdudulot ng kaliwanagan. Nagdudulot ng katotohanan. Tagapagdala ng mabuting balita at hindi ng fake news. Kaya kapag nagkakalat kayo ng chismis, lalo na kung hindi totoo, hindi kayo nagdadala ng liwanag. Kapag nagkakalat kayo ng mga fake news at ang bilis-bilis ninyong i-share sa Facebook, hindi naman totoo, hindi kayo nagdadala ng liwanag. Today, we carry our candles, lighted candles, in order to signify that that is our role in this world, to bring light. So kung tayo ay pinagdadala o nagdadala ng liwanag sa mundo, that is a gesture that is pleasing to the Lord. So yun ang pangalawa. Ang pangatlo, yung ginawa ni Simeon, nung makita niya sanggol, niyakap niya, kinarga niya ang sanggol. That is the third gesture, embracing the Lord in our brothers and sisters. Anong sabi ng Panginoon? Whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do unto me. And so when we embrace our brothers and sisters, especially the poor, the marginalized, the lost, then we embrace the Lord. Natatakot tayong mamatay o ayaw pa nating mamatay. Hindi naman natin yan mapipigilan Pag oras mo na, oras mo na. Ngayon, kailan natin masasabi sa Panginoon, Lord, pwede mo na akong kunin. Kung nagagawa natin araw-araw ang tatlong gestures. Offering of oneself, being source of light, and embracing our fellow men and women. Pagdasal natin ng bawat isa. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Maaring ngayon, maaring bukas, sa makalawa,
20 years from now, maybe we do not know. But if our lives are constant offering to the Lord, when we become source of light and we embrace our fellow men and women with love, with charity, with mercy, with compassion, then anytime we are ready to go. And like Simeon, we can always say, "Take me, Lord." Amen.